Okay, so magandang umaga po sa atin pong lahat na mga kaibigan at mga kapatid natin na Seventh Adventist sa buong mundo. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sa umagang ito, binabati ko po kayo ng advance Happy New Year para po sa atin pong lahat. At lalo na po sa akin pong may bahay dyan sa may barangay Sagkungan, President Rojas. So binabati ko po kayo lalo na po sa akin pong nag-iisang prinsesa si Micaela Mipi Bago at kinunin po sa akin pong biyanan. At malapit na po matapos ang 2023. Magbibilang lang tayo ng ilang araw. Sasalubungin naman natin ang 2024. At sana ay magiging masaya tayo at mag-ingat po tayo lalo na sa paputok, no? At mag-celebrate po tayo. Pero sana sa atin pong pag-celebrate ng New Year ay dapat i-partner po natin ang atin pong Panginoon, mga kaibigan, no? Kasi napakahirap po mag-celebrate tayo sa New Year pero hindi naman natin na partner ang atin pong Panginoon. Sa umagang ito, tunghayan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang isa pong interview, no? Isa pong interview. Meron po tayong i-interviewin. So ito po yung nakikita ninyo. So siya na po ang bahala ngayon na magpapakilala ng kanya pong pangalan, kung saan po yung kanya pong lugar, at siya po ba may asawa na o single, at yun, no? So mamaya tatanungin po natin siya bago siya na-convert ng Adventista. So tatanungin natin siya kung saan pa siya galing. So bro, pakilala kung ano ang pangalan niyo. So magandang umaga mga oturan ng Adventista del Séptimo Día. Una sa lahat, ako nga pala si Napoleon Victor Castor na may asawa. Opo. At may tatlong anak. Yes. Ako nga pala binabati ko ngayon aking asawa na sa Iloilo, Manilaw. So magandang umaga sa lahat na pinaka-mamahal kong asawa. Opo. So, una sa lahat, bago ako na-convert as sa Pentecostal to Adventist, nag-serve muna ako una-una sa Catholic. So, nag-serve ako sa Kristan, and then yung tayo ng kuturan, nag-serve ko, alam mo naman siguro natin kung ano ang Catholic kuturan. Maraming rebulto kang nakikita sa mga paligid. So, not expected mga kuturan na pagpasok ko ng Catholic, merong isang pare sabi sa akin, Brother Vic, paki-open mo nga ang Bible sa John 3:16. So na ako naging curious ako. Nakita ko bakit naka-staple ang Exodus 20. So binuksan ko, nakita ko ang tatawag na 10 utos ng Diyos. Ang una-una nakita doon, huwag kang samba sa mga Diyos o mga larawan. So pinaikot ko aking mata. Nakita ko napakaraming Diyos ang digma, napakaraming Diyos talaga. At nakita ko rin ang Psalms 115 na ang sabi doon, may mata hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may dalawang tenga na hindi nakakarinig, may bibig na hindi nakakapasalita, may dalawang kamay na hindi nakakahawak, o may dalawang paa na hindi nakalakad, nagawa sa ginto, pilak at kahoy. So doon ako lalo naging curious sa time na yun. So nung nalaman ko yun, nakita ko talaga nga naman na ang himo talaga ng tao na ikutusin, iba-iba ang larawan makita mo . Sa daming rebulto, hindi natin alam kung ano talaga, ano mukha ng ating Panginoong Jesucristo noong panahon. So nakita ko talaga ang pagkakaiba ng Catholic. Okay. So mula noon, Brother Victor, so nagkaroon ka na ng idea na parang may mali doon sa pinasukan mo kasi galing ka sa RCC o Roman Catholic, no? So pagkatapos noon, Brother Victor, ay dahil sa natuklasan mo nga na parang maraming larawan, maraming rebulto, so parang may mali. So ano ba ang pumasok sa'yo? Bakit ay paano ka napunta
paano ka napunta sa Pentecostal? O, yan. So, napakalaking magandang tanong. Mm. Napakalaking pagkakamali talaga, motora. Malaking pagkakamali talaga. So, ako nagpasalamat sa Panginoong Hesukristo na nabuksan na aking isipan, ang aking puso, Mm. na totoo sila, buntik talaga maging pare. Okay. Hindi naging God's will. Dumating yung time na may mga nag-share sa akin Mm. about Word of God. Isa itong membro ng UPC or United Pentecostal Church. Oh. Pag-share sa akin share sa akin ng Word of God. So unti-unting nabuksan aking puso't isipan na ang katotohanan. Inala sa akin ang mga doktrina ng United Pentecostal Church. At yung time na yon, nagpatuloy ako. It is 1989, nabautismuhan ako, September 15. Timing pa ng time yun, birthday mo ko pa. Ayan. At nabautismuhan ako, September 15, at pagtapos ng bautismo ko, Mm. kasi alam niyo siguro sa Pentecostal, mayroong tinatawag na gift of the Holy Spirit. Okay. So, Brother Victor, so doon na tayo, no? Iniwanan mo ang pagka-RCC mo dahil sa nakita mo at natuklasan mo ang bagong aral, bagong katotohanan na nasumpungan mo sa United Pentecostal. So, ngayon, sang-ayon nga sa sinasabi mo ay nabaptize ka noong 1985, 89. So, mula nung 1989, Brother Victor, ay paano ka naman nakapasok bilang ministro ng United Pentecostal Church? So, sa pagpatuloy ko since 1989, na-convict sa akin na mag-aral ako ng pagka-pastor as United Pentecostal Church. So, kapag aral ko ng United Pentecostal Church, nag-start ako is 1992, within 3 years. So, pag-aral ko yun, marami din akong natutunan na kung paano explain ang pulong siyang Ginoo or the Word of God. At sa 3 years ko pag-aaral, maraming doktrina na natutunan ko. At masabi ko lang, pagkatapos ko lumangturan, yun na, automatically sa amin, pastor na kagad. Licensed pastor, start ako pagka-pastor ko, pag-graduate ko, pioneering, tapos pioneering yan, ang namin yan is kailangan muna 30 pataas kami bautismuhan. Pagkatapos niyan, wala kang gagastusin sa pagpapatay simbahan, sila ang gagastos. Kapag pastor ka mula, graduate ko, pag-graduate ng 1995, nga, start as pastor, licensed pastor, dumating yung time, naglikod ako sa Panginoon na simbahan, patuloy ako nangaral ng Word of God. At yung time yun, ang akala ko talaga doon, yun ang talaga yung Katotohanan. tamang aral, katotohanan. Okay. So, dito, Brother Victor, so, from Catholic, mga kaibigan, mga kapatid, so, galing po siya ng Roman Catholic, at nakita po niya na parang may mali, at meron pong sabihin natin nangangaral din, at doon po niya nakikita o natuklasan dito po sa United Pentecostal, at sa ngayon nga po yung sinasabi niya ay siya po ay na-convert noong 1989 at na-interest siya na mag-aral pa ng banal na kasulatan. At siya po ay nag-aral ng theology as pastor sa United Pentecostal hanggang 89 hanggang 1995. So, doon. At ito naman na hanggang 1995. So, 1995 hanggang 2014 o 15. Mula noong 1995, so tuloy-tuloy na po ba yung pagministro, Brother Victor, hanggang 2015?
So ano pong nagiging experience po sa United Pentecostal? So, so tayo yun, una sa Manila ako nagpatuloy na aking pagpasto sa Manila. So, pumunta kami dito sa Iloilo, 2004. Transfer ako as a pastor dito naman sa Iloilo. Nagpatuloy ako ng pagpapastor sa Iloilo. Ang unang-unang pinunta ko sa unang church dito sa may Kahirop Village, United Pentecostal Church, dito sa may Iloilo sa Formart. Pastor ako tuloy-tuloy hanggang nalibot ko rin ang Pentecostal Church. Manila, Iloilo. So, yung tayong paglingkod sa Panginoon, nagpatuloy ako. Ako di pasalamat na ako, as ginamit ako ng Panginoon as a minister or a pastor. So, time na yun, naglingkod ako. So, tungkol sa kasabi ko, ang akala ko talaga, ito lang katotohanan. Sige higiwali ko, o sige pangangaral ko sa mga tao na hindi ko pala alam na may mali sa turo ng Pentecostal Church. Okay. So ganito, Brother Victor, so diyan ka na nga doon sa sinabi mo na may nakita kang mali. Ano po ba ang pwede ba nga i-explain mo kunti lang kung ano po ba talaga ang aral ng United Pentecostal? Naniwala ba sila ng Trinity o hindi? Actually, as Pentecostal Church, kami una, oneness. Ang namin is John 10:30, I, my Father are one. So, hindi kami naniniwala sa tatawang Trinity. So, ang bautismo namin, in Jesus' name. Ang bautismo. Okay. So, yan mga kaibigan, mga kapatid. So, marami pala ngayon na hindi naniwala ng Trinity. So, isa na po dito ang United Pentecostal Church na ang kanilang paniniwala is oneness nga. No? Ibig sabihin ng oneness, isa lang talaga ang kanilang paniniwala ay anak lang. Ang anak ang ama, ang anak din ang espiritu. So, ang binabasihan po nila ay ang John 10:30. So, ngayon, Brother Victor, hanggang 2015, no? Ipalagay natin yung 14, yung 13. So, dito na tayo. Paano ka nagiging Adventista at sino naman tumulak sa'yo para mag-Adventista? Sino ang nagtulak sa'yo para mag-Adventista? May kilala ka bang mga Adventista? O nakikinig ka lang ba sa radyo? Nanonood ka lang ba sa TV? O mayroon bang nag-Bible study sa'yo? Or ikaw lang ba talagang kusa? Ano ang nangyari? Okay. Una-una talaga natin, God's will na rin siguro. Okay. So, Iloilo to Cagayan, Misamis Oriental. Sinama ko ng isang member doon sa Cagayan. Doon din sa United Pentecostal Church. Oo. So, 2015 kami pumunta sa Cagayan. Nakatindi ako ng panimbahon o pagsimba doon sa Cagayan. So, ilang buwan lang. I think mga 2 months, 3 months yata yon. So, ako pa sa mata ko na merong isang tao na hindi ko man siya kilala. Pero yung titirang bahay, hindi ko alam pala, siya Seventh Adventist. So, okay. So, doon sa tinirahan mo, tama talaga ka na, parang guide ka ng Holy Spirit para dadalhin ka doon sa bahay ng Adventista. Naalala mo pa ba kung ano ang pangalan doon? Baka pwede mo siyang i-greet? Baka ano bang apelido? Okay, nga pala, isa siyang church director ng youth. Okay. Siya nga pala si J. Saturn Tandayag. J. Saturn Tandayag. So, Brother J. Saturn Tandayag, kilala mo tuloy si Brother Victor. So, ito na ang nagiging bunga sa pagkakilala yung dalawa, no? So, sige Brother Victor.
So nakilala mo na si Brother Tandayag na isang youth director ng mission. So mula nun ay ano bang nangyari? Binabebusta din ka ba o ano ba? So, yung time na yon bago niya ako binigyan sa diyan, tinanong ko siya, nakita ko sa kanya, yun nga, pray, bago matulog, bago kumain, devotion. Sabi ko, Brad, ano bang religion mo? Sabi sa akin, Brad, isa ako SDA. Okay, sabi, Adventist ka pala, sabi ko sa kanya. So, alam niya din na pastor ako sa Pentecostal. Okay. Sabi sa akin, Brad, alam mo sa tuusin, hindi mo ba alam ang diferensya ng linggo sa Sabado? Okay po. Sabi sa akin, alam mo ba ang 10 utos ng Diyos? Sabi ko, oo. Sabi sa akin, kung alam mo ano yung ika-4, sabi ko, alalahanin mo ang araw ng Sabado. So sabi sa akin, kung alam mo, bakit hindi mo sinusunod bilang pastor ang araw ng Sabado? Ang sabi ko sa kanya, sa aming paniniwala, linggo ang ika-7 araw. Sabi sa akin, kung titignan natin sa encyclopedia, unang araw, linggo. Ang ika-7 araw, Sabado. Sabi sa akin, kung titignan mo sa kalendaryo, anong unang araw dyan? Sabi sa akin. So, linggo. So, sabi, saan mo katuwid? Linggo, unang araw. Bakit ginawa niyong ika-7 araw ang linggo? Sabi ko, yun ang nakahinatnan na ang linggo, araw ng pagsamba. Kaya doon napatuloy ako nagsamba ng linggo. Kaya di ko alam na yung pala ang unang araw. So sabi sa akin, malaking pagkakamali ang pagsamba mo ng linggo, sabi sa akin. So ang sabi niya, hindi ba alam, andyan ang tatawag na Antichrist na 666. At ikaw yung titawag natin yung tawag niya, sabi niya, yan ang Sunday law o law of man. Okay. So, okay, Brother Victor, dito na tayo doon sa so pinapaintindi na sa iyo ano yung Sabat, ano yung Sunday. So, ngayon nagkakaroon ka na ng para bang interest. At dahil sa nagkaroon ka na ng interest, paano ka nagdesisyon na ikaw ay nagpabaptize? At kailan ka naman nabaptize? Sa Seventh-day Adventist? Okay. Nabautismo na ako 2015, July 7. Bautismo na ako. So, nabautismo naman sa akin si Pastor Ebenezer Perez ng NCMC, Northern Central Mission Conference. Okay. Siya bautismo sa akin. So, ano pong pangalan ni Pastor? Pastor Ebenezer Perez. Okay, so Pastor Ebenezer Perez, magandang umaga. At ito po si Victor, siya po ang kayo po ang nagbaptize sa kanya. So siya po ay galing sa United Pentecostal Church na isa pong pastor. So ngayon, dahil sa maikli na lang yung oras natin, Brother Victor, at so dito na tayo ngayon sa Seventh-day Adventist. At ano po ba ang nagtulak sa iyo? Bakit ka pumasok naman as lay worker o layman? So, nagpasama din ako kay Pastor Jojo Oberio. Okay. At tinanggap ako dito sa Iloilo bilang miyembro ng Anilo Church. Okay. So, sa pamagitan naman ni Pastor Timothy Torrento, siya yung nag-encourage sa akin na mag-aral dito sa WBC ko, West Visayas Central, West Visayas Conference Central of Evangelism, nag-aral as layman or missionaries. Patuloy ako ng 3 months, tapos 3 months, OJT, tapos OJT, graduate kami ng December 3,
kahit automatic kami na pag-graduate, automatic ordained layman na kami, ordained missionary. Then, hanggang sa dumating yung time, nandito lang nga ngayon ako dito ko inassign sa Patnongon Church. Ma'am, wait lang ma'am, may in-interview pa ako. Okay. Pupunta lang ako ma'am. Okay, so yan mga kapatid ay tumawag po si ma'am, no. So, okay brother Victor, doon sa yan graduate ka na sa Bisico at ngayon naman saan ka naman ngayon nag-ministry as layman? Okay. So andito rin ako sa Patnongon, Lariuha, Patnongon, dito sa Antique. Under ni Pastor Noli Sumaria. So bilang missionary o layman, I will do my best bilang layman. Hindi ako susuko. Tulad na sinabi ko, bilang manggawa ng Panginoon, kailangan natin iwali ang kamatuuran ngayon na kung saan malapit na dumating ang Panginoon. Dahil dito tayo natatawag na second coming of God, o nandito tayo ngayon sa tawag na shaking time. Apo. So, kailangan natin ngayon bilang layman, manggagawa ng Panginoon, hindi ako susuko na ipangaral ang Word of God. Kahit sa huling hininga ko, ipapangaral ko ang salita ng Diyos. Amen. Okay. So, Brother Victor, ano ba ang panawagan mo doon sa mga kasamahan mong dating mga pastor ng Pentecostal? So, to all pastors and ministers and evangelism sa mga kasamahan kong Pentecostal dati, buksan nyo na isipan nyo. Buksan yung katotohanan. Dahil kung ako, pastor sa Pentecostal, kung ako na-convert as Adventist, nalaman kong katotohanan, ipangaral natin ang katotohanan. Ang araw ng pagpahuway, sundin natin ang pulo, isang sugo, isang Ginoo. Kaya gusto ko, mga kasama ko, mga church minister una, gusto ko sama-sama tayo sa katotohanan. Sa pagbalik ng Panginoon, magkita-kita tayo. Dahil ayoko na maiwan kayo. Ang gusto kasama tayo, lahat tayo. Buksan isipan nyo. At kung gusto malaman ang katotohanan, buksan nyo www.com.org Adventist. Buksan nyo. Amen. So, maraming salamat, Brother Victor. Bagamat marami pa tayong gustong malaman, pero dahil sa maiksi po ito ang ating oras, at tayo po ay muling nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. So, yan. Mga kapatid, mga kaibigan, kung nagustuhan po ninyo yung ating pong in-interview, ay paki-share naman at paki-subscribe na rin sa ating pong YouTube channel para updated kayo sa bago nating i-upload na mga video. Hit and notification bell. So, purihin po natin ang ating Panginoon, Brother Victor, at maraming salamat sa binigay mong 23 minutes sa ating pong pag-interview. So, God bless. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Happy New Year.